Mga ka-crypto, napapansin nyo ba sa XRP ngayon? Sa kabila ng end of year na takbo ng market, sa XRP ay tila hindi sumusuko kahit sa slightest na bearish pressure. Sa video na ito, susuriin natin kung bakit kahit mabagal ang momentum, nananatiling malakas si XRP at bakit ito mahalaga sa ating trading at investing decisions. Handa na ba kayo? I-break natin po ng step by step ang analysis ng isang kilalang technical analyst sa X, si Charting Guy, at ipapakita natin kung paano po niya tinitignan ang support levels, RSI behavior at reaccumulation structure. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang kahulugan ng support sa key levels. Kapag sinabi ni Charting Guy na si XRP ay still not bearish in the slightest, hindi lang niya basta sinabi ito. Pinapakita niya na may matatag na support sa XRP sa weekly chart, lalo na sa prior cycle high at top ng golden pocket. Ang mga level na ito ay mahalaga dahil dito makikita kung aktibo pa ang mga buyers sa market. Ang price ay patuloy na nagtataas ng tops sa 0.786 Fibonacci level nang hindi bumababa sa ilalim nito. Ang dating resistance ngayon ay support na at ito ay nagpapakita ng structural shift sa market na mahalaga sa ating analysis. Ngayon, bakit po ba mahalaga ang RSI slide ngayong 2025? Isa po sa pinakapopular na indicator sa crypto ay ang RSI. At ngayong 2025, makikita natin na bumagal ang momentum nito. Maraming analyst ang nag-focus sa monthly RSI para magpahiwatig ng bearish signal. Pero hindi nila naobserbahan ito noong early 2025. Ayon po kay Charting Guy, kahit bumaba ang RSI sa loob ng ilang buwan, nanatiling stable sa XRP sa price range nito. Ang pattern na ito ay nagpapakita ng easing selling pressure. Ibig sabihin, may control pa rin ang buyers sa market. Para po sa atin bilang mga traders at hodlers, ito ay mahalagang sinyales na hindi pa kailangang magpanik. Ngayon, ano naman po ang reaccumulation structure ni XRP? Kapag sinabi ng analyst na may textbook reaccumulation signal, ibig sabihin ang market ay nagpapakita ng period ng pahinga para sa consolidation. Kahit bumagal po ang momentum, nananatili sa XRP sa support levels at ibabaw ng key Fibonacci levels. Ang ganito pong setup ay nagpapakita na ang mga buyers ay patuloy po na nag-i-enter sa market sa bawat pagkakataon. Para po sa atin bilang mga traders, ito ay sinyales na ang current range ay hindi po basta-basta mabibigo at may potensyal na maging mas malakas ang galaw kapag bumalik ang momentum. Ang reaccumulation phase ay critical para sa long-term strategy ng mga holders. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto sa market ang stable range ni XRP? Ang stability po ng presyo ni XRP sa final stretch ng 2025 ay isang malakas na indikasyon na may kumpiyansa ang mga buyers. Kahit na mababa ang momentum indicators, nananatili ang presyo sa narrow range at hindi po bumabagsak. Para po sa mga traders at hodlers, ito ay nagbibigay ng predictable environment. Kaya pwedeng planuhin ang ating entries at exits ng mas maingat. Ang ganitong setup ay nagpapakita rin na hindi dapat basta-basta susunod ang market sa FUD o panic selling. Sa madaling salita, si XRP ay kumikilos na parang matatag na persona na hindi madaling maapektuhan ng market noise. Ano naman po ang role ng Fibonacci levels sa analysis? Ang Fibonacci levels ay parang landmarks sa trading.
Kapag sinabi ng analyst na si XRP ay nasa ibabaw ng 0.786 Fibonacci, ibig sabihin nasa strategic support zone siya. Dito nagkakaroon po ng balance sa pagitan ng mga buyers at sellers at nakikita po natin kung sino ang may control. Ang historical na resistance na ngayon ay nagiging support ay nagpapakita po ng market respect sa structure. Para po sa atin bilang mga investors at hodlers, ito po ay senyales na kahit may correction sa market, may caution pa si XRP na pwedeng paglaanan ng accumulation. Ngayon ay paano po nakikita ang buyer control sa market? Kapag sinasabi ng analyst na may easing selling pressure, ibig sabihin ang buyers ay mas dominant sa market. Kahit na bumaba po ang momentum indicators, ang presyo ay hindi sumusunod sa bearish trend. Ang ganito pong senyales ay mahalaga para sa ating mga traders dahil nakikita natin na may support sa bawat dip. Ang buyer control ay nagpapalakas po ng confidence sa market at nagpapakita na ang long-term holders ay patuloy na nag-i-invest. Sa madaling salita, kahit mabagal po ang market, si XRP ay kumikilos na parang matatag na player sa laro ng crypto. Ngayon ay ano naman po ang outlook para sa mga traders at hodlers? Kung ang setup ay reaccumulation at ang support levels ay hindi napuputol, makikita natin na may room para sa stronger move kapag bumalik ang momentum. Para sa mga traders, ito po ay pagkakataon na magplano ng long positions sa mga key zones. Para naman po sa mga hodlers, nagbibigay ito ng reassurance na ang kanilang investment ay nasa stable na range. Ang pattern ay nagpapakita po ng resilience ng market structure at ang buyers ay patuloy na nagbibigay ng support sa price range. Ibig sabihin, kahit mabagal, si XRP ay may foundation para sa next potential surge. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa kabuuan, kahit na may pagbaba ng momentum indicators, si XRP ay nananatiling matatag at hindi bearish sa slightest. Ang support sa prior cycle high at golden pocket kasama ang reaccumulation structure ay nagpapakita na ang mga buyers ay aktibo pa rin. Para po sa atin bilang mga traders at hodlers, ito ay senyales na may stable environment sa market at may potensyal para sa mas malakas na move sa hinaharap. Ang strategy po dito ay obserbahan ang support levels at gamitin ang stability na ito para sa informed trading at long-term planning. Sa madaling salita, si XRP po ay kumikilos na parang strategic player sa crypto market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.